So, good day sa inyong lahat. After we have learned about the internet being the information superhighway, napag-aralan din natin last time na kapag pala tayo gumagamit ng internet, we leave digital footprints behind, no? May iniiwan tayong digital footprint and that digital footprint can be active or passive or positive or negative, no? Meron siyang mga klase. Napag-aaralan din natin last time na in order for us to avoid having negative digital footprint, we have to practice netiquette. Okay? So ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa internet threats. Mga banta na maaaring masalungan natin, no, while we are using the internet. So, the purpose of this lesson, and is for you to identify ano ba yung iba't ibang klase ng internet threats. Pangalawa, you need to create a promotion on how to be safe online. Paano ba magiging safe sa paggamit ng internet? At pangatlo, okay, you should recognize responsibility and accountability when using the internet. Kayo, yung mga natutunan nyo dito, dapat may apply nyo sa tunay na buhay. Dapat pagkatapos ng lesson na to, maging responsable kayo, no? At maging accountable sa mga ginagawa nyo sa internet. So, simulan na natin. Ano-ano ba itong mga internet threats na meron? Una, we have what we call malware. Okay? Malware, this came from two words. Malicious, tsaka isa naman ay software. So when we say malicious, syempre, no, this is something bad. Malicioso. Sabihin may evil, may masamang balak. Itong software na ito. When we say software, these are apps. Ibig sabihin, itong malware na to, hindi to basta-basta lumitaw. Ito ay pinrograma, pinag-isipang maigi na isang matalinong computer programmer para gumawa ng masama. Okay? Malicious software, this is programmed or ginawa talaga, inimbento ng tao using programming language, nag-code siya para itong malware na ito ay makagawa ng isang bagay na masama. Anong masamang bagay ba to na gagawin niya? It can steal data, no? Pwede siyang magnakaw ng iyong data and it can even damage or destroy your computer and your computer system. So, mahalaga na maiwasan natin to, no? Kasi para itong sakit, no? Na kapag hindi mo na iwasan, pwede kang ah, manghina at eventually kunin ang buhay mo. So, ganun din sa computers, no? Itong malware, kapag hindi natin naiwasan, bukod sa mananakawan kanya ng data, pwede niya sirain ang iyong computer. Yan. So, ang malware may iba't ibang klase. We have virus, worms, trojan, spyware, adware, and rogue security software. Isa-isahin natin sila. Let's start with virus. Ano ba yung sinasabing computer virus? When we say virus, isang klase siya ng malware na nagpo-propagate, dumadami at alarming rate. Mabilis siyang dumami. Okay? At madalas, saan siya nakakapit? Naka-attach siya sa mga dina-download natin. No? Halimbawa, nag-download ka ng pelikula kasi libre, no? Ayaw mong manood sa Netflix na may bayad. So, ang ginawa mo, nag-download ka mula sa isang website ng libreng pelikula. So, libre. Natuwa ka kasi libre pero nothing comes for free. No? May kapalit yun. Anong kapalit? Maaaring may nakakapit doon sa dinownload mo na virus. So, yung virus, kumakalat siya by attaching itself to a file. Naka-attach siya sa isang file na dinownload mo. Example, nakakabit, no? Nakakapit. Example, video, audio, kaya picture na dinownload mo, kaya documents na dinownload mo mula sa isang hindi katiwa-tiwalang website, maaaring may nakakapit na virus yan, no? Para ano? Para makapagnakaw ng iyong data at iba pa. Pero, ha, hindi siya basta-basta natitrigger, no? Ah, I mean, hindi niya kayang mag-isa, okay? Para para kumalat siya, dapat may magagawa yung tao. So kung yung virus nandyan lang, hangga't hindi mo ginagawa yun, hindi mo siya makukuha. It must be triggered by a victim's interaction. So ano ba mga pwedeng gawin ng victim para kumalat siya, no? Maaring pag nag-double click
ka doon sa dinownload mo, kala mo lalabas lang pelikula, mapapanood mo na, yung pala, kumakalat na rin yung virus, no? Yun, that is one way, no? That is the most frequent way na kumalat ang virus kapag dinoble click mo yung dinownload mo na yun na kakaiba, no? So, yan ang virus. When we say virus, ito ay kumakapit discreetly sa downloads. Parang ano, COVID, no? COVID-19 virus, di ba dapat no contact tayo, no? Malalayo tayo sa isa't isa. Bakit? Kasi pag kumapit sa'yo, mahahawa na rin ang iba. Ganun din yung virus. Pag kumapit yan sa isang file at na-trigger, binuksan, kung picture yan, tiningnan yung picture, okay, inopen yung picture, o kaya naman kung file yan, dinouble click, binuksan yung file, binabasa mo, akala mo na nagbabasa ka, pero dahil na-trigger mo yung virus, kumakalat na siya sa iyong computer nang wala kang kamalay-malay. So that is computer virus. May pinsan yan. Ang pangalan naman ay worms. So, ang pinagkaiba ng virus at worms? When we say worms, these are standalone malware. Standalone, ibig sabihin, kaya niyang mag-isa. Hindi niya kailangan kumapit sa mga dinownload mo o sa anumang file. Okay? Basta makapasok siya into the system, siya na mag-isa yun. Yung code na mismo ng worms ang magtatrabaho mag-isa para maka-breach o makapasok sa isang system, makapagnakaw nung kailangan niya at makapangsira. Ano? At, gaya ng sabi ko sa inyo, kabaliktaran siya ng virus. Ang virus, kailangan ma-trigger ng tao either by double-clicking pag inopen mo yung file na dinownload mo. Ito, hindi na. Basta, makapasok siya sa isang computer. Halimbawa, yung flash drive mo, USB. USB ang tawag natin madalas dun sa flash drive eh. Yung USB flash drive mo, sinaksak mo sa computer shop dahil may sinave ka. Pagdating mo sa bahay, sinaksak mo sa computer mo. Hindi mo pa binubuksan yung file na kinopya mo o dinownload mo sa computer shop, pero dahil sinaksak mo na yung USB, wala ka pang ginagawa, pwede na kumalat si worm. Okay? Yun ang worm ha. Ang virus, kailangan kakopy siya sa isang file, naka-attach siya sa isang file. Ang worms, hindi. It doesn't need human activation. It is standalone. Mag-isa lang, kaya niya nang kumalat sa iyong computer at manira o magnakaw ng iyong data. Next, we have what we call Trojan. Okay, from the Trojan horse. Kung napanood yun yung pelikulang Troy, nandun yung Trojan horse. So ano ba yung halaga ng Trojan horse dun sa pelikula na yun? Magkalaban kasi ang Sparta at ang Troy. Isang araw, sa gitna ng digmaan nila, pagsilip ng Troy, wala na ang mga Spartans, no? Hindi na nila makita. Pero may iniwang malaking estatwa ng kabayo. At yun ay tinawag na Trojan horse. Tuwan-tuwa sila, akala nila niregaluhan sila ng Sparta ng kabayo, no? Ng estatwang kabayo. Dinala nila yung malaking estatwang kabayo sa loob ng city nila at nagdiwang. They celebrated the whole day and the whole night. Pagdating ng kinagabihan, pagod silang lahat, nakatulog. Natulog, pagod lahat, mga lasing. So, habang sila ay nahihimbing, yung palang estatwa, may mga lamang sundalo sa loob, sundalong Spartan. So habang tulog silang lahat, nagsilabas yung mga sundalong Spartan dun sa Trojan horse, dun sa sa malaking estatwa na akala nila ay regalo sa kanila. Syempre nagsilabas nila doon at yun, nilusob nang walang kalaban-laban ang mga taga-Troy, no? So ganun din yung idea ng Trojan. Akala mo walang gagawing masama, okay? Pero hindi pala. They disguise themselves as harmless, okay? Pero nakadesenyo siya para manira, to damage, to disrupt, to steal. Disrupt, mang-istorbo sa'yo habang may ginagawa ka sa computer mo, no? To steal, para magnakaw. At iba pa, other harmful actions on your computer. Karaniwan yan, halimbawa may nag-email sa'yo, no? Akala mo, wala lang, message lang, binasa-basa mo. Yung pala, pag-click mo ng message na yun, may mga link doon na mali. Makiklik mo, pag-click mo ng link, kakalat na pala. Kakalat na pala yung malware na Trojan sa iyong computer at marami na siyang pwedeng masamang bagay na gawin. So that is Trojan. Tandaan, pag Trojan, nagdi-disguise, nagpapanggap na harmless, nagpapanggap na mabait, yung pala may gagawing masama. So, that is Trojan. Next, we also have what we call spyware.
from the word spy, ibig sabihin nag-i-espiya siya, no? Minamanmanan ka niya para makuha niya yung mahahalagang bagay sa'yo. Okay? Kapag nakapasok yan sa computer mo, it will gather data about you. Ano mga data tungkol sa'yo? Syempre, pag gumagamit ka ng computer, nagla-login ka using your email account, yung password mo, no? Pag login mo sa online bank mo, makikita niya doon magkano ang pera mo at iba pa, no? Yung OTP mo. So, without your consent, nakikita niya yon. At dahil siya ay spyware, may nakakakita nung mga nai-espiya niya, nananakaw niya yung mga mahahalagang data mo. Next, adware. Okay? From the word ad. Ano ba yung ad? Patalastas. Ito naman yung mga malwares na magpapakita sa'yo ng kung ano-anong ads o patalastas sa iyong screen. Mga pop-up. Sobrang dami na siya ay irritating na, nakakainis, no? Minsan nangyayari yan eh. Lalo na sa cellphone, no? Gumagamit ka sa Facebook, tapos may naklik ka doon, may tiningnan ka, maya-maya, habang gumagamit ka ng cellphone, bigla nila mag-open yung Lazada, yung Shopee, bigla nila may lalabas na ads ng games, ganon. So, pag nangyayari yan sa cellphone nyo, ano nakapasok sa cellphone nyo? Adware. Adware po yun. Magpa-pop up siya na magpa-pop up ng mga patalastas. Na kapag naklik mo yun, baka dalhin ka niya para bumili nung inaalok niya or baka pag naklik mo yon, yung pala ay virus, no? Pag naklik mo, magkakalat na ng virus sa iyong computer. Yan, example niya, no? Sa screen. Dami agad nakalabas, so isa, ilang ads to, isa, napatungan pa yung isa sa likod, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sa nasunod-sunod na lumabas. So that is an example of adware, no? Kapag sunod-sunod ganyang binibigyan ng pop-up for commercials or ads. Yan. Next, meron din tayong tinatawag na ransomware. When we say ransom, ano ba yon? Di ba yung mga karaniwan niya, narinig natin sa mga kinidnap, no? Kinidnap, tapos ang gagawin ng mga kidnappers, hihingi sila ng pera dun sa pamilya nung kinidnap nila para ibalik nila yung taong kanilang kinidnap. Ganon din dito sa ransomware. Okay? I-access niya yung mahalagang data mo at kukunin niya, itatago niya, babalik niya lang kung magbabayad ka sa kanya, no? Madalas 'yan ginagawa ng mga cyber terrorists, no? Example, ito website ng House of Representatives natin dito sa Pilipinas, so sa Kongreso, yung Kongreso natin, na-hack ang kanilang website noong October 15, 2023. Yan, no? Na-hack. Paano nila di nalaman na hack? Ayan, nagpakita sila ng meme. Yan, oh. Ang nanghak sa kanila ay, ang pangalan ay Three Musketeers. At, syempre, they are demanding payment para maging maayos uli yung website. Pero, syempre, hindi magbabayad ang gobyerno, no? Ang mag-fix niyan ay yung mga IT professionals ng bansa natin, programming wars. Ibig sabihin, lalabanan nila para matanggal yung ma-remove nila yung access ng hacker sa website na yan. At thankfully, okay naman na ngayon. Pero madalas pa rin ma-hack ang mga website ng gobyerno talaga, no? Paulit-ulit yan, mapapakinggan yung minsan sa malita. Marinig yun na hack ang website ng halimbawa ng DepEd at ng iba pa, no? Madalas yan i-hack ng mga evil hackers kasi mahalaga yung tawag dito, mahalaga yung mga data na hawak nila katulad na yan, no? House of Representatives, lahat ng mga data ng Kongreso natin, yung mga batas, yung mga babayaran na, yung mga ginrant nila ng budget, yan, dyan naandyan eh. So, mahalaga yan at mahilig yan guluhin ng mga hackers. Next, we have what we call rogue security software. When we say rogue, R-O-G-U-E, it means fake, peke. Okay, so pekeng security software. So anong ginagawa ng rogue security software? Yan. Papaniwalain ka niya, may lalabas na pop-up, sasabihin niya, virus detected. Yan. Sasabihin niya na, uy, may virus. Para mawala yung virus niya yan, install ka nitong antivirus namin. May bayad. Ayan, no? So, rogue security software, papaniwalaan ka na may virus, pero ang totoo, siya yung virus. O siya yung may balak. Bukod sa balak niya maningil, siya yung may balak na manira sa iyong computer. No? Example yan,
XP, anti-spyware 2010. Yan, no? Paano mo malalaman na rogue security virus pala yun? O mag-research ka, meron ba ganito talaga pangalan ng legit na antivirus, no? So, bago ka magpapaniwala sa mga ganyan lumalabas, minsan sa cellphone, meron na rin yan. Sabi niya, clean up your storage, blah, blah, blah. Oh, rogue security software yun. Yung iba doon, no? So, be careful what you install and what you pay. Mag-ingat sa mga ini-install at mga binabayaran ha. Huwag maniniwala ka agad-agad. Next, we have what we call internet fraud. So, tapos na tayo sa malwares. Ang mga malwares, kinode talaga yun na inimbento talaga yun ng computer programmer para manira. Punta naman tayo sa internet fraud. Itong internet fraud, you do not need computer programming here. Hindi mo kailangang marunong ka mag-code ng programming languages para makagawa ka nito. Kasi internet fraud, ito yung alam natin ngayon as scamming, pang-scam online. Okay? Ayan o. Ang internet fraud ay nakadesenyo para manloko ng tao para sa pera. Okay? At karaniwan ito nangyayari, syempre, online, sa internet or through email. May iba-iba rin siyang klase. Ang unang klase ay ang spam. Okay? When we say spam, ito ay mga messages na pwedeng email, pwedeng text, o pwede rin naman chat sa'yo no, sa social media na unsolicited, hindi mo hinihingi. Hindi ka naman nag-chat doon para mag-reply siya. Bigla na lang siyang dumadating. Unsolicited, hindi mo hiningi. Unwanted, hindi mo rin gusto. Pero dumadating yung message na yun, no? At ang characteristic ng spam, bulk siya kung dumating. When we say bulk, madamihan, no? Ang daming chinachat pare-pareho. Bakit dinadamihan? Para kung magkamali ka, maklik mo yung isa at ma-scam ka na, no? So that is what we call spam. Spam messages, mga email, o kaya naman text or mga chat sa social media na ulit-ulit napakadami ng sinesend. Para ano? Para pag naklik mo yun, doon ka na, no? Maano pag click mo nun, magbasa ka doon, meron palang virus na nandoon, no? Or pag click mo nun, may mga offers sila doon, ma-scam ka. Okay? So spam, bulk siya. Bulk, maramihan, at ulit-ulit kung isend. An example yan, puro, 30 days na, ang dami daw sa spam. Puro tungkol sa pera. Madalas ang spam tungkol sa pera kasi nga gusto niyan mag-scam. Okay? Next, we have what we call in internet fraud, may tinatawag tayong phishing. PHI, no? Na phishing, hindi FI na pangingisda, kundi phishing. Ano naman ginagawa sa phishing? Gamit ang email, nanloloko siya. Okay? Mag-i-email siya sa'yo at nagpapanggap siya na from official source. Okay? Magpapanggap siya na galing sa official source at syempre, doon na mangyayari yung scam kasi akala mo totoo siya. Okay? So example, ito, no? Nag-email sa kanya, ang pangalan ng nag-email sa kanya ay My University. So may idea to sa iyo. Kung halimbawa, ikaw ay estudyante o kaya college, tapos na-i-enter mo yung data mo sa isang lugar na nakuha nila yun. Maisip nila, estudyante to, sige, pwede natin to scam. Kunwari, scholarship program tayo o kaya school tayo. Yan. Katulad dito, nag-email sa kanya, My University ang pangalan. Tapos sabi daw, i-update daw ang password kasi mag-expire na raw sa 24 oras. So mapapaisip ka, no? Bago ka maniwala, mag-isip ka muna. Meron ba talaga school na My University? Ano to? School ko ba to? No? Yan. So, pag basta-basta magpapaniwala sa ganyan. Kasi, ang modus niyan, pakakabahin ka. Katulad dito, your passport will expire in 1 day. Siyempre, ikaw, ala, ano yan? Ano ba yan? Baka kailangan ko na i-renew, bla, 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 ganon. So, wag basta papadala sa pananakot niyan o sa pagpapakaba. Yan ha. Phishing, nagpapanggap na official email. Ano pinagkaiba po niyan sa spam? Ang spam, pwede ring email pero maramihan, ulit-ulit. Ang phishing, pwedeng pa isa-isa to, pero ang pinaka-main characteristic niya ay nagpapanggap na official email from a reputable source. Kunwaring email mula sa isang katiwa-tiwalang source, pero hindi. So, nagpanggap siya, meron pa siyang palogo. O, My University. Pero wala naman school na My University, di ba? So, we have to search before we believe. Next,
Kung may fishing, meron ding farming. Pero hindi farming na pagsasaka. PHAR to na farming. Okay? Ito naman, kung yung phishing nagpapanggap na official email, ito naman nagpapanggap na official website. So, ang farming gumagamit ng fake website. Yan. Para ikaw ay ma-scam. Example, ayan, oh. Amazon.com. Gagayahin nila yung itsura ng website. Ito, yung sign-in page niya. Oh. Kamukha naman. Ginamit din nila yung logo ng Amazon. Pati yung itsura ng paglalagay ng email at password, kamukha din. Pero, pag hindi ka keen or hindi ka mabusisi sa detalye, hindi mo mapapansin ito, yung web address niya, double N yung Amazon. Oh, that is farming kasi nagpapanggap siya na official website pero ang totoo peke. Ang katunayan peke, may mga glitches siya. Katulad nito, double N. Bakit niya double N? Bawal kasi ang pareho ng pangalan ng web address eh. Okay? Pag single N lang yan, yung legit, no? Hindi siya makakagawa ng pareho niyan. Kailangan may baguhin siya. So, ang ginawa niyang pagbabago at para hindi agad mapansin, dinoble niya lang yung N. So, yun ha, tandaan. Kapag ang website ay pineke, para maloko yung mga hindi mapagmasid, ang tawag doon ay farming. Next, smishing naman. Okay. Ano naman to smishing? Ba't smishing ang tawag? We have what we call SMS, di ba? Short messaging system. Anong short messaging system? Yung text. Yung pagte-text sa cellphone, text. Gamit yung load mo ha. Hindi chat sa Messenger. Yung text lang talaga na magte-text ka, isasend mo sa isang number. Okay? Short messaging. Yung pang sa scam gamit ang short messaging system or gamit ang pagte-text, ang tawag doon ay smishing. Yan. Fraudulent text siya na nagpapanggap na siya ay galing sa isang reputable company. Nagpapanggap na katiwa-tiwalang kumpanya para ma-induce, para maakit, para maloko. Okay? Yung mga tao at magbigay sila ng mga masasela nila impormasyon tulad ng password, tsaka credit card number. So, wag basta padala dyan ha. Okay? Bago ka maniwala, mag-isip-isip muna. No? Example ito, may nag-text. Hindi naman, kasi pag official yung yung panggagalingan, hindi number ang lumalabas eh, yung pangalan mismo. For example, NDRRMC. Wala naman number ang NDRRMC. Nakalabas mismo dito sa sa recipient. Hindi number ang nakalagay kundi NDRRMC, no? O kaya pag Smart galing o sa Globe mismo, wala silang number na nakalagay kundi pangalan mismo. Pero ito, FedEx. Ano ba yung FedEx? Parang LBC, no? LBC or JRS Express. Naman JRS ba yun? JRS Express, no? Yung mga courier. Ito FedEx, this is a American brand, kung di ako nagkakamali, ng logistic, o ng courier. Courier na company, nag-deliver sila. FedEx, pero hindi FedEx ang lumabas sa yung, sa text niya, no? Number. Oh, so, hindi ka tiwa-tiwala yan kasi mga official na text messages, hindi number nakalagay, kundi yung pangalan ng kumpanya. Okay? Katulad niyan, sabi niya, ito daw yung tracking number. And, iset mo daw yung delivery preferences. Tapos kung hindi ka nag-iisip, pipindutin mo yan. Pag pindut mo yan, ako, lagot ka. May bibigay mo na yung masaselang impormasyon. So, be careful always. Okay? Huwag basta-basta maniniwala, lalo na kung hindi legit. Ang text, paano mo masasabi hindi legit? Una, hindi naka-phone book sa'yo. Pangalawa, kung hindi naka-phone book sa'yo, paano mo masasabi legit? Dapat, hindi number na nakalabas, kundi yung pangalan ng agency o kumpanya na nag-text sa'yo. Halimbawa, Smart, Globe dito, kaya FedEx, LBC, Palawan. Ayan, di ba? Yun yung lumalabas dito, hindi naman number. So, pag ganyan number, kabahan ka na. Ibig sabihin, tao lang yan. Tao lang yan na nag-chat sa'yo upang scam ka. Next, we have what we call phishing naman. Okay? Phishing. Ano kaya yan? Kung ang smishing, tinext ka, short messaging system, ang phishing, gumamit na ng boses. Voice. Okay? Voice call, tatawagan ka na mismo or magsasend sa'yo ng voice message, naka-record na boses. Akala mo,
dahil tinawagan ka ay reputable company yon. Pero mind you, tinawagan ka lang, hindi mo nakikita ang mukha nun. So, wag maniwala ka agad-agad. Kasi there's what you call phishing. Tatawagan ka nila, may marinig kang boses, at dahil doon, mapapaniwala ka nila. Kung hindi ka ganun katalino, mapapaniwala ka nila, ibibigay mo na yung mga personal na impormasyon mo pag may hiningi sila sa'yo, no? So, pag may tumawag sa'yo, lalo na madalas yan nagpapanggap na galing sa bangko eh, no? Tapos, kailangan nyo po i-update yung inyong ano, yung detalye. Ano nga po ba pangalan ninyo? Yung account number po ninyo. Yun. Ano pong contact number ninyo? Tapos ikaw, pag hindi ka nag-iisip, bibigay mo naman lahat. Hindi mo alam, hindi mo nga kilala yung kausap mo sa telepono. No? So, be careful. Let's avoid phishing. Huwag basta-basta maniniwala sa mga tatawag na hindi mo naman kilala. Okay? Yan o. Paano mo nangyayari ang phishing? Una, yung fraudster o yung scammer, tatawag, magpapanggap na galing siya, na taga-bangko siya. Tapos ikaw naman, dahil naniwala ka, oo, ano, meron ako account sa BDO, baka legit nga to. Ikaw naman, bigay-bigay ka naman ng credentials mo. Tapos pag binakuha na niya yung mga kailangan niyang credential mo, syempre, mananakawan ka na ng pera. So, be careful lagi. Ha? Yan, last one. Last one for the different kinds of internet fraud, we have what we call deep fake. Deep, malalim na panloloko to. Bakit malalim na panloloko? Kasi gagamitin niya yung picture or video mo, no? At i-alter, i-edit niya. Magpapanggap siya na papalabasin niya na sinabi mo yung isang bagay na hindi mo naman talaga sinabi. Gamit ang AI or artificial intelligence, nagagawa na yan, no? So that's all for today. Those are the different types of internet threats. So dating gawi tayo after this lesson, please answer short quiz number 4. And on the next meetings, we will be having they will be studying about ICT productivity tools. No? At sa topics na yon, there will be times na kailangan nasa ICT lab kayo sa school natin. No? So I will set a date kung kailan tayo pwedeng magkita doon para magawa nyo mismo yung inyong performance task sa ICT lab. So maraming salamat and I hope you enjoyed this video. Please help me to know if you are satisfied with the way I teach you. Bigyan nyo naman ako ng idea kung satisfied kayo sa sa parang ako na pagtuturo, kung naintindihan nyo ba by commenting or by liking or disliking this video. Ha? Maraming salamat.